Maski supili nyo ang lahat ng kalaban, habang gutom ang Pilipino, hindi pa rin mamamahal ang gobyerno. So kung gusto nyo mahalin kayo ng gobyerno, hindi po yan para patahimikin ang mga kritiko. Walang realization ang ating pamahalaan na ang gobyerno ay para sa tao. Na ang gobyerno hindi para gawing palabigasan. At tayo po ay manindigan na dahil ang kapangyarihan ay galing sa soberanyang taong bayan, kinakailangan ang gobyerno sumagot at mapanagot sa sambayanang Pilipino. Mali. Papel na wala naman akong kinalaman, bakit ako idadawit dyan sa lookout bulletin na yan, no? So sa mga panahon po talaga ngayon, iba na po ang mga nangyayari. At least nung panahon ni Marcos Sr. na nagkaroon ng deklarasyon ng martial law, kwentas klaras, panunupil. At saka, alam na natin na gumamit pa ng legal na basihan. Ngayon po, iba na ang mga pangyayari. Abay, ang mga pangyayari ngayon ay, eto na nga po, no, ginagamit ang mga ordinaryong krimen para supilin ng mga kalaban. Ako nga po, pilit ng dinadawit at nako, mantakin niyo po yan. Sigurado po, itagaan niyo sa bato. Meron diyang kunwari na lalabas na naman impormasyon na nagdadawit na naman sa mga pogo crimes, no? Miski wala naman sila makitang krimen. Naguguluhan nga po ako dinidikit nila ako sa PORAC, pero yan, itagaan niyo sa bato. Maglalabas yan ng mga peking, mga ebidensya na magdidikit sa akin dun sa banban. Wala naman talagang connection po yan. So mga Pilipino, mga kababayan, bago po tayo maniwala sa mga paratang, tignan muna ang ebidensya. Dahil ngayon po, naglilipara ng mga paratang. Okay? So, intindihin niyo po yan sa mga panahon ngayon, may mga kritiko na nais patahimikin. At ang pamamaraan ng pagpapatahimik ngayon ay paggamit ng mga ordinaryong krimen na pinagbibintangan. Pero hanapin niyo po, ahan ang ebidensya. Yan po ang importante. Ahan ang ebidensya. Well, yun nga po, no? Imbis na tutukan ang problema ng taong bayan, sinusupil ang mga kalaban. Alam niyo po, maski supili niyo ang lahat ng kalaban, habang gutom ang Pilipino, hindi pa rin mamamahal ang gobyerno. So kung gusto niyo mahalin kayo ng gobyerno, hindi po yan para patahimikin ang mga kritiko. Bigyan po ng solusyon ang problema ng taong bayan. Ibsan ang problema ng pagkagutom. Bigyan ng tulong sa walang tigil na pagtaas na presyo ng bilihin. Bigyan ng mas maraming trabaho at mas mataas na sweldo. Yan po ang solusyon para mawala ang mga kritiko sa administrasyon. Ang mas mabuting buhay, ang mas mataas na antas na kabuhayan, hindi po sa panunupil. Talaga parang walang realization ang ating pamahalaan na ang gobyerno ay para sa tao. Na ang gobyerno hindi para gawing palabigasan. Na ang gobyerno ay hindi para magpasasa ang mga makapangyarihan. Kinakailangan po yung kasabihan nga na it is by the people, for the people. Hindi po para sa inyo lang ang gobyerno. Nagkaroon po tayo ng kontrata na mamumuno kayo, pero kinakailangan pagsilbihan ang mga pinamumunuan. Kaya naman po ako nagpapasalamat kay VP Sara dahil sa wakas tinanggap niya ang hamon na maging leader ng taong bayan na mga lampag para po sa isang responsableng gobyerno. Kinakailangan na po natin na magkaisa. Kinakailangan na po nating maghusga. At kung dati-rate, wala tayong kinikilalang leader, bagamat nandiyan naman si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, ngayon po, narariyan na ang mas bata, mas malakas, at mas matinik na Inday Sara Duterte. Hanggang sa huli po, tayo kapit-bisig. At tayo po ay manindigan na dahil ang kapangyarihan ay galing sa soberanyang taong bayan, kinakailangan ang gobyerno sumagot at mapanagot sa sambayanang Pilipino. Malinaw po, no, na yung mga general binanggit na alam ng marami na kaya po walang solusyon sa pagbabaha. Kinurakot po ng mga buwaya sa gobyerno ang pondo para sa flood control. Maraming English yun, no? Pero sa mga hindi masyado bahasa sa English, ang sinasabi lang nila, sa limpak-limpak, mga bilyones, siguro trilyones ng ginastos sa flood control, kung yan ay talagang napunta sa flood control projects, hindi po nagbaha ng kasing tindi ng nakita nating baha nung dumaan po ang huling bagyo. At ang katotohanan, kaya lubog pa rin ang Metro Manila, linamon po ng mga buwaya yung pondo na nakalaan
para sa PAD control. Yan po ang katotohanan. May higit pa sa baha dala ng bagyo at habagat, attorney. Yan yung baha ng baha ng korupsyon. Yes. Yan. Siyempre, kasi talaga mas matindi yung baha ng korupsyon dahil ang baha na galing sa kalikasan, nagbibigay pa nga ng tubig ang Panginoon Pero ang baha ng korupsyon, walang kahit anong ikabubuti na ibinibigay sa ating bayan. Mapapansin mo ang mga tagapagsalita ng ating pamahalaan, iba't iba yung iba't iba yung mga nila, babanatan kung sino yung mga kritiko, iba-iba yung mga proposal nila ngayon sa Kongreso, term extension, pero wala tayo talagang bold statement kung gaano ka-bold sila sa pagtugis, pag-criticize doon sa mga kritiko ng gobyerno. Wala tayong ganoon kasigasig sa paglaban sa corruption, attorney. Well, yan nga ang problema talaga dahil parang naging kultura na Para kasi tinanggap na ng taong bayan Di ba yung tinatawag nilang SOP, Standard Operating Procedure, para yung tongpats, yung porsyentong komisyon, tinatanggap na. Di ko maintindihan kung bakit. So kinakailangan para magbago ang ating sistema, talagang talikuran po natin yung konsepto ng SOP. At dapat kada piso na nanggaling sa kaban ng bayan pumunta sa proyekto na makikinabang ang publiko at hindi ang politiko. Kailangan humingi ng tulog dahil siya ang suberenya. Siya ang pinakamakapangyarihan sa Estado, ang taong bayan. Walang po pwedeng maging balakid sa gusto ng taong bayan. Kinakailangan lang magsalita at ipakita kung anong gusto ng taong bayan. At kaya nga po ang ating mga kalye, sinasabi ng Korte Suprema, mula pa ng mga panahon ng ninuno natin, yan po ay hinahawakan para sa taong bayan na iparating ang kanilang damdamin. Kaya nga po mukhang tumatawag na naman ang ating mga ang ating mga kalsada, ang ating mga pampublikong mga lugar at humihikayat, ano na ang husga nyo, taong bayan? Anong panawagan ninyo? Dahil hanggang hindi kayo nagsasalita, wala pong mensahe na mapaparating, wala pong desisyon na dapat mapatupad. Alam mo nga, may kasabihan. Ang mga talagang sigurado lang sa buhay na ito ay ang kamatayan at ang pagbubuwis. Okay. Pero alam mo, ang simbahan hindi po pwedeng buwisan. Dahil hiwalay ang pananampalataya at hiwalay ang kay Julius Caesar. Tapos ipipris ang pag-aari ng isang corporation soul. Ang tawag po sa simbahan, sa batas, ay isang corporation soul. At ang KOJC po ay corporation soul. At ang SB9 naman po, media. Anong kinalaman yan sa human trafficking? Sabi sa inyo, tingin ko, pag ako linink sa krimen, baka sabihin human trafficking na. Wala naman akong kahit sino. Tinraffic ba kita, Jade? Tinraffic ba kita? Well, minsan kasi binibenta kita, no? Sa isang palayok, no? Dahil naghahanap tayo ng asawa para sa'yo. Pero hindi naman human trafficking yon. Yan ay promoting. Hindi ako nagtataka dyan. Kasi talagang ang gusto mangyari ng administrasyon, mawala ng tuluyan ng Duterte sa eksena. Nang wala na silang kalaban. Nang forever na silang nakaluklok na naman sa pwesto. Malinaw naman yan Kailan ba talaga nagsimula ang pagbibiyak ng UNITEAM? Nung nag-iba ng tono, unang-una si Justice Secretary Remulla pagdating sa ICC. Alam mo, napakalapit kasi ni Justice Remulla sa mga Marcoses. Alam naman natin, mga ama nila magkakaibigan pa. So kapag nagsalita, Remulla, sigurado po yan ay paninindigan ng Marcos. So bagamat ang sinasabi ni Marcos, violation of sovereignty, hindi tayo makipagtulungan, ayun, nagsalita ang Justice Secretary. Isang Reuters reporter nagtanong sa akin yan at nasyak ako. So 2023 po itong nangyari. Kung hindi ako nagkakamali, nag-meeting kami na hindi nga makikipagtulungan ng ang gobyerno, nag-meeting kami, meron pa akong ban. So yung ban na ma-appoint ay from May to May. So, mga Marso siguro kami nag-meeting. Pero by July, nag-iba na ng tono. Bakit? Ayun na nga. Lumabas na yung plano nila na kahit anong mangyari, dapat maalis lahat ng banta sa kanilang back in power forever again. At ang bantang una-una ay si Inday Sara at si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. So, yung paulit-ulit kong sinasabi,
kung meron talaga silang sinseridad na hindi makipagtulungan sa ICC, isulat ninyo sa papel. Gaya ng sinasabi ko, kung totoong ibaba ng Pogo, isulat ninyo sa papel. O ngayon, lumalabas na, meron daw mga anak ng Diyos, 12 disipulo na may exempt doon sa ban ng Pogo. Ay di wala ng ban kung merong exception, di ba? So dyan po unang nagsimula ang biyak. Kasi miski walang provocation, nakonsidera nila na banta ang mga Duterte at ang pinakamabilis na pamaraan para mawala sila, ipakulong doon sa dahig. At alam naman natin na hindi lang si dating Presidente Duterte ang may hinaharap na kaso doon, pati rin si Vice Presidente at kasama na yung mga kapulisan na nagpatupad nung drug war sa ilalim ni Presidente Duterte. Ayan, sa totoo lang, ito tapat, usapang tapat. Nung una, si Senator Bato naniniwala rin na talagang yung pangako ni Presidente. Kasi nagkita pa sila Nagkita sila sa Malacanang at pinangako hindi talaga makipagtulungan. Ano nangyari? Nakatanggap na ngayon siya ng liham galing sa ICC. Ini-interviewin ka na namin. Di ba sabi dati ni Justice Secretary, ipapa-aresto kapag sila pumasok man lang ng Pilipinas? That is arrogation of a function na dapat mga Pilipino lang gumagawa. Ngayon, ayan, nandyan na yung love letter. At sinasabi, kinakailangan makipag-ugnayan ka na sa amin, mga investigador. Tikita man ng deepware yung video, the pulvoronic video, paano ba yan? Meron na ba silang kakayanan talaga na ma-determine kung ang ano ay peke? Wala nga hanggang tenga lang sila Nalulusutan nga na yung yung SIM card registration, kahit na picture ng unggoy dati nakakapasok, nakakapag-register. Hanggang tenga lang talaga sila, di ba? Comparison of the tenga, di ba? The art of tenga comparison. Yung footage ng interview kahapon ng SMNI kay VP Sara. Meron, attorney. Oo, sana mapatugtog natin mamaya. Alam ko meron ng balitang nakagawa dyan dahil kahapon nangyari yan. Actually, nakapagpulong din ako kahapon kay VP Sara. Sabi nga niya, kakatapos na niya ng interview sa 2 istasyon. Yes. At isa sa 2 istasyon ay ang SMNI. Pero tama naman yung deklarasyon ni VP Sara. Hindi po ito Marcos versus Duterte. Ito po ay sambayan ng Pilipino laban kay Marcos Jr. Lalo na doon, attorney, sa survey, di ba? Kung narinig mo yung survey na kung ikaw ba ay pro-Duterte, kung ikaw ba ay pro-Marcos, first time lang nagulat May significance bang ganun, attorney? Magtanong ka? Ano yan? Magsagawa ng Meron kasing survey, so Octa Research yata yun na survey. Hindi naman ako naniniwala dyan. Ang tanong kasi nila, ikaw ba ay pro-Marcos or pro-Duterte? Yun yung tanong nila. So, at nagulat yung Vice Presidente dahil gumastos ka ng gano'n para lang magtanong. Well, hindi po yan pro-Marcos, pro-Duterte. Pro-Philippines po. Sino ang pro-Philippines? Yung gumagawa ng solusyon sa problema ng ordinaryong mamamayan o yung nagpapalala sa problema ng mamamayan? Ang problema, nagtataasan ng presyo ng bilihin. Ang solusyon, kinakailangan i-increase ang productivity, lalong-lalo na ng ating mga magsasaka. Paano? Kinakailangan ng mga mamumuhunan. Kinakailangan ng suporta sa gobyerno. Paano ka nga magkakaroon ng mga mamumuhunan, inaaway mo yung pinakamalaking dayuhan na namumuhunan sa Southeast Asia, yung bansang China. Kaya nga, sinasabi nga ni Dr. Batu, yung ating economic planners, hindi dapat ihiwala yung geopolitical relationship natin. Dahil unfortunately, yung issue ng mga bagong mamumuhunan, ang mga kano, miski pangako ng pangako, ibinibigay naman sa iba, hindi sa Pilipinas.